Alamin na natin ang update sa Bagyong Uwan na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ngunit may pahabol pa ring epekto sa ilang bahagi ng bansa. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang tanghali po Ma'am Naomi at sa lahat ng ating mga tagapakinig at nalitong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Uwan nga ay patuloy pang humina at ngayon ay nasa severe tropical storm category na habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng umaga huli itong namataan sa line 370 kilometers, Kanluran, Hilagang Kanluran ng Kalayan, Cagayan. May taglay ng lakas ng hangin na maabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na maabot hanggang 135 kilometers per hour. Patuloy nga itong kumikilos pahilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at yung malalakas na hangin nito, yung radius, ay maabot ng 550 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating senaryo ay tutuloy na itong kumilos pahilagang silangan sa mga susunod pa na oras at posible nga pumasok muli sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Inaasahan naman natin na pagkapasok nito ay dadaan sa kalupaan ng Taiwan at patuloy ditong hihina nga dahil sa interaksyon nito sa kalupaan at maaaring ngang maging isang tropical storm at patuloy na malusaw nga bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay nabawasan na nga yung mga areas under wind signal at signal number 2 na lang ang nakataas sa may Batanes, western portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman dito sa may northern portion, northern and central portions ng Cagayan, including Babuyan Island sa Payao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, maging dito nga sa may parte ng western portions ng Pangasinan. Ang mga areas under wind signal ay mag-ingat pa rin po sa bugso na malalakas na hangin at samantala bukod po dyan, asahan pa rin na meron pa rin mga malalakas na mga pagulan ngayong araw dito nga yan sa mga areas under dito sa may parte ng Ilocos Region at kasama nga dyan dito ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati nga dito sa Benguet na kung saan mga pag-ulan ay maaaring umabot ng more than 15 millimeters. Kaya patuloy po mag-ingat yung ating mga kababayan dyan sa mga peligurong dala ng mga pag-ulan tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa na nanatili pa rin nga na nakataas ang gale warning dito nga yan sa may seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Central and Southern Luzon. Kaya inaabisuhan po natin yung lahat ng sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakataas ng mga pag-alon pa rin. So inaasahan natin na pagkapasok nito bukas ng gabi ay magpapalutuloy pa nga yung epekto nito, mga pagbugso ng hangin at posibleng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga dito sa may parte ng Batanes at Babuyan Islands. Posible rin na yung mga hangin nito dahil sa trough nga nito ay umabot pa sa may parte ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Pero in terms ng mga pagulan, hindi na natin inaasahan na maaari ito makapagpabaha at pagguho ng lupa. Kita po natin yung posibilidad na lumapit ito sa kalupaan ng Pilipinas, pagpasok or pag-re-entry nito sa loob ng ating bar ay malabo na. More on yung nakikita natin sa kalupaan talaga siya ng Taiwan at nandito na sa may hilagang kanlurang bahagi or extreme parts na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makaka-apekto man to, more on yung trough na nga lamang nito. So sa ngayon, wala pa tayong binabantayan na any cloud cluster or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may mga pinapakita yung ating tropical cyclone threat potential na isang posibleng low pressure area. Posible ngayon by next week. At yan po yung mga babantayan natin sa mga susunod na araw kung talagang magmamanifest nga yan sa ating mga monitoring satellites. Sa maging lagay naman ng ating mga dam, at yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.